po siya. So sarap, masok tayo. Main door, umentahan na niya dito sa awning type. Sa palagay ko kahit 2 meters ang elevate ang power closet doon. Tapos vanity. So wala na po siya. Hanggang doon pa yung load nyo. Namin dito yung po mga bago dito sa channel. Pinago yung ano dyan dahil doon sa plano namin. Nagagawa naman tayo ng shelves. Hindi na tayo magtitibis ito. Hindi naman. Tapos ang ginawa po namin dito yung po mga bago dito sa channel na to. Dyan dahil dun sa plano namin. Oh, ano? Alak sa konting pagkain parang Sunny Boy. Good morning, mga boss, welcome back muli dito sa ating channel. Ayan na. Anong araw ba yan? Merkules na ba yan eh? Webis pa eh. Webis na pala. Yan, hindi ko na alam yung araw. Pupunta po tayo sa Pangasinan project ngayon. Update tayo sa project doon. Tapos tingnan natin makakadam tayo dito sa Tarlac project. Tapos papagawa na si Mrs. ng cabinet doon sa may kwarto namin. Yung mga tirang plywood. Kasya la pare? Kasya. Yung mga tirang mga laminated board. Pagawa siya ng closet doon sa kwarto para maayos na yung mga damit namin doon. Tapos case ay ulang mo maninin eh. Tsaka rugby pre. Rugby. Tsaka Kahapon galing tayo ng Tarlac. Nagbuhos sila ng pundasyon kahapon. Nandito pala si architect. Tapos ayan yung ating kwarto. May pinalalagay ko yung cladding na sobra natin sa subik dito sa may wall na to. Plasterin muna to para hindi siya masagawang tingnan. Si architect Okay. Morning guys. Morning. Meron pong nilalagay si Arki dito, yung design sa San Simon ba yun? Yung pong elevation or house improvement. Ito na po yung final design niya. Wow, ang ganda. Ito natin. Ito yung check. Ito yung check check. Sa Simon. Stainless. Sliding gate. Ang ganda. Basta tulad tabi. Soon, kung magkakasundo tayo. Chip, yan po yung gagawin pa ng quotation para sa cost ng project. Bili muna kayo wala na natang bigas. Yan cladding. Tapos malalagay tayo ng ilaw dito. Wall lamp. Isa lang naman dyan. Isa lang tayo switch para sa ilaw dito sa labas. Sa loob, ayun po yung sa loob. Bed frame na lang. Tapos yun yung ginagawa ni Parang Junior dito, closet. Tapos doon yun nga po, hindi na kami maglalagay ng TV dito. Kasi maglalagay na lang kami ng console doon. Wala na lang dyan. Displayan na lang. Nagagawa na lang tayo ng shelves. Hindi na tayo magti-TV total. Hindi naman din kami nanonood ng TV halos. Puro cellphone lang. Dito na po tayo sana mga boss sa Villasis. Laki na ng mga mais. Harvesting na yata. Sama pa natin si Bayaw, si Daniel.
Pagesis project, bali yung project po rito baka matapos na po kami this week. So silipin natin bago ma-turn over. Yung project kasi dito mga boss, hindi po siya totally finished, parang ano lang siya, bare finish. Tapos next phase, so finishing phase po, pero mag-iipon muna ng another budget si Boss Jerry tsaka si Madam. Ano, maisan dito, pechay oh, dami oh, pechay. Ano yung project natin oh, ang laki ng pinagbago. Tagal-tagal din po tayo hindi nakapunta rito, gawa na medyo busy, marami na asikaso. Silipin natin ngayon. Hindi na siya, sa finishing na lang. This week ma-turnover na po natin ito. Tapos na tayo sa first step or phase 1 ng ating kontrata dito kay Sir Jerry. Yan, okay na yan. Ayan na, ito po. Laki oh. Yun oh. Wow. Malaki niya mga boss. Mamas pasusukat natin tong sukat itong bahay, yung kanyang lapad tapos haba. Tapos iyan natin kung ilang square meter po yan. Ayan, laki niya. Finishing na lang. Ito ba yung bagong motor mo, ne? Baka talaga. Kamukha ng akin to black. Sabi mo kasi, NMAX. Oo, maganda kasi yung NMAX. Pagka long drive, makomportable, di ba? Para ka lang nakaupo sa sopa. Ayan, bago motor mo. Oo, maganda. Kahit ako, mas gusto ko maneho yung NMAX kaysa sa Sniper tsaka Aerox. Yung kasing Sniper parang pang sporty. Yung Aerox parang, pero mas ganda yung driving handle. Tito Jimmy. Yun o, ganda na. Bare finish tapos ang yun nga yung second phase natin finishing, pero hindi pa po ngayon. Yun nga, tulad sabi ko kanina, pag-iipunan muna ulit ang budget nito, tapos mamaya nga yun pasusukat natin. Susukat ko yung buong perimeter ng bahay para malaman nyo kung ilang square meter, total square meter po itong bahay na to. Ayan siya. Ano ang ginawa po namin dito, yung po mga bago dito sa channel na to, sa channel natin, halos dito sa may area na to, binago po namin to. Binago yung dyan dahil dun sa plano namin na sinusunod kung saan yung plano nitong bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari dun sa unang gumawa. Meron naman po silang hawak na plano, pero hindi po nasunod yung ano niya talaga, yung original plan. So yung meron tayong in-adjust, nag-adjust tayo. Yan siya. Mamaya papasukan natin mamaya. Yan na po siya. So sarap, pumasok tayo. Main door, ang main door po niya is 4x8, 1.2 by 2.4. Ang lahat ng door natin dito mga boss, solid door, panel door, sets of panel door. Tapos yung mga lock set hindi po kasama sa ating kontrata. Mapapansin nyo wala siyang lock set. So sa ano na lang po yun, sa finishing. Ito yung kanyang living, dining, kitchen. Malawang po yung kanyang living. Tapos entertainment area. Tapos dito yung pinaka master bedroom. Napakalaki. Malawang po yung master bedroom. Tapos sa mataas po yung kanyang bubong, kaya presko. Tapos nilagyan po natin ng insulation. Mapapansin nyo, hindi nyo pala napipil kami. Presko siya. Tapos yung opening ng bintana niya isa malalaki. So mas maganda kung bintana niya dito isa awning type.
para labas-pasok yung hangin. Tapos meron din siyang pintuan dito, sliding. Tapos ito yung pinaka master lanay. Ayan. Exclusive para sa master area. Pero meron pong access dito yan. Ayan, oh. Ayan. Paikot po itong ano na to, pinaka pathway, para suporta rin dito sa bahay dahil napakataas po ng ano nito, ng tambak. Elevated siya ng, sa palagay ko kahit 2 meters ang elevated niya dito sa may kalsada. Ayan. Tapos meron siyang access dito pa baba. Paikot po to hanggang doon sa may likod yung kanyang pathway. Tapos dito yung kanyang nagiging walk-in closet. Ayan, laki. Mamaya susukatin po natin kung ilang square meter itong bahay total, actual. Pero sa plano halos nasa ano po yung square meter nito, nasa 226 point something ang total floor area. Ito kwarto na laki, oh. 1, 2, 3 4, 5 bedroom po ito. So kwarto, tapos sa common CR, sharing CR. Ayan siya, malaki. Shower area. Din yung kanyang water closet, tapos vanity, shower area dito. Tapos itong kwarto. Ayan. Laki po yung mga kwarto niya. Ayan, pesa 5 bedroom. Meron siyang pinaka guest room yata yung sa harapan na yun. Ayan, tapos dito sa may likod, lanay, sa lanay area. Tapos ito yung kanyang pinaka powder room. Ayan. Meron siyang water closet doon, tapos vanity. So wala na po siyang ano, kaya siyang dinalagyan ng shower ba, ano lang siya, powder room. Ayun na lang, laki, ganda. Ayun lang po ginagawa nila dito, yung pagkakanto ng mga poste. So yung ating project is for turnover na yung ano niya, first phase. So gamit pa ba doon. In the future kasi patampakan din ni Boss Jerry to, itong ano na to, itong area na to, dahil binabaha po dyan pagka tagulan. Meron pong nagkakatubig dyan, kaya pagka nagpabakod na si Boss Jer, so patampakan din to hanggang doon pa yung lote nyo, doon sa may kalsada ron sa kabila. Ayan, doon diretso na to. Hindi ko lang kung ng square meter po yan. Ayan, ito yung kanyang pathway, oh. Tapos dito railing, ang ganda. Railing, bintana po ito mga to. Nandun lang siya, malaki yung kanyang opening. Yan, kung stainless to, tapos tempered glass, ang ganda. Kaya lang medyo pricey po pagka stainless tapos tempered. Kaya medyo malaki-laki pang pera ang ubusin itong bahay na to, gawa ng napakalaki talaga. Yun, tumatawag si Boss Jer. Ikot tayo. Umiikot po itong pinaka pathway niya dito. Lanay. Build up ng mga poste. Master dito. So yan, ikot tayo. Meron tayong access papunta dito sa master bedroom. Ito yung master lanay. Meron siyang access dito. Na ano? Ba't kailangan? Ito siya sa likod. O sa kisame sa exterior, sa eaves.
Ayan, ito po yung kanyang sukat. Pinasukat natin na actual. Ang haba niya dito, kaya rin ito. Simula dun dun sa Milanay doon hanggang dito sa may porch area. 18 meters point 9. 18.9, napakahaba. Tapos yung dito sa may harapan, yung frontage, simula dito sa kanto na to hanggang doon 14.5. Sa plano nasa ano lang po ito, 13.7 lang sa plano. Yung dito sa may harapan, yung dito umaba rin siya dito, hindi ko lang alam kung ilan. Ngayon 18.9 siya, so i-multiply natin yan para makuha natin yung total square meter nya. Nandun na tayong cellphone. 18.9 multiply natin sa 14.5, ayun, nasa 274 square meter. So ang laki po ng diferensya. Sa talugtog natin na 227 square meter lang po yun doon. So malaki po, palaki ito, malaki nito. Ayan, 274 square meter. Tapos yung gastos nito, kung ibabase natin sa per square meter, dati yung last 3 years yung per square meter ng standard finish is nag-range sa 20,000. Last 3 years pa po yun. I-multiply natin sa 20,000 na yun. Standard finish po ito, yung last year pang presyo. Ayan, 20,000 per square meter. So abot siya ng 5,481,000, 5.481. Ayan, halos 5.5. Pero hindi na po ngayon to yung presyo ng per square meter. Ang per square meter po ngayon, sa pagkakalam ko, nagre-range na sa 25 to 30,000. Sabihin natin doon tayo sa 30,000. 30,000 to 25,000 na po yung standard finish ngayon. Yan, na update tayo. Ayun yung total na kung sakaling ipapapinish to na nasa 30,000 per square, abot siya ng 8,221,500 pesos. Yan po ang estimated natin sa 20,000 per square saka sa 30,000 per square ang presyo nitong bahay na to. Pero yung po nagagastos nila Sir Jerry dito, hindi pa po ganon. So ano pa lang yan, bare pa lang. So mas malaki pang gagastusin nito pagka finishing na. Yun, doon na lalabas yung totoong gastos, lalo na malaki po yung bahay. Ayan. By Saturday nakausap ko na rin si Sir Jerry. So by Saturday tapos na po yung ating kontrata dito. So next contract tayo pagka nakapag-ano sila ulit, pag ng budget, nakaipon ng budget. Ayan. That's it. Pagkatapos po dito, meron tayong dadaanan dito sa may Ordaneta na nagpapa-ocular visit din. Sisilipin daw natin yung kanilang bahay. Hindi ko alam kung may problema ba or improvement or renovation. So mamaya tingnan natin. January, ano tayo ngayon? 7-18. Kala natin i-start to? Kabilang tayo mag-start, Kenny? September 23. September, October, November, December, January. Halos sa 4 months din pala. 4 months, ganito kalaki yung bahay na ano. Pero yung pong ginawa namin dito, medyo nagtagal dahil dito sa demolition, tapos panibagong pundasyon, mas matrabaho yung nangyari dito. Yung nag-demolish kami, yung dating wall dito na in-adjust natin kung saan sinunod natin yung dating plano. So pagkatapos dito, alis na tayo. Alis na tayo. Meron kami dadaanan para ito, dahil wala kayo dun sa birthday ko, magbe-birthday kayo mamaya. Ano no? Ano bibili mo dyan? Pagkain?
Alak tsaka konting pagkain, parang Sunny Boy. Ayan, pang birthday niya. Kahit magano lang kayo mamaya, mag-chill-chill lang kayo. Huwag kayong magpakalasing ha. Alas namin eh. Tingin ako ng malilipatan nyo para asikasuhin ko yung susunod na project na malilipatan po nila. Dahil makabakante sila. So for sure dapat dire-diretso sila. So let's go. Saan yun yan? Sa Urdaneta no? Urdaneta. Tayo sa Urdaneta. Ayan na, nandito na po tayo sa Urdaneta. Usapan po namin dito sa Isuzu landmark namin na dito po niya kami pupuntahan para i-guide pupunta doon sa project or sa site na ocular visit po natin. Silipin natin yung pinapagawa nila or pinapa-estimate. Isuzu, yan ang Isuzu Urdaneta. Ayan si Kuya Fortuner ang susundan natin papuntang site. Fortuner po na to, kaputi. Nasa harapan natin siya yung kausap natin. Oh, ito yata yung bahay niya. Oo nga. At na pala, yari na. Ano ang problema nito? Yari na pala yung bahay. Shoutout kay Kuya Roy. Ayun o si Kuya Roy oh. Pampangan po yata siya. Kasi kausap po siya kanina kapampangan eh. Ang ganda-ganda oh. Sliding. Ayan, nandito na po tayo. Dito na tayo sa site. Yeah. Oh, ganda. Ganda-ganda ng bahay ni Kuya Roy. Ayan mga boss, palis na po tayo. So yung problema nitong bahay, isa yung bubong. Ang design ng bubong niya parang ginawa natin sa talugtog na may nakatago yung yero. So medyo tumutulo. So yan, pinapatingin ni Kuya Roy. Yan, shout out. Ayun yung pagkita sa vlog Roy. Ayan, nadadaan po tayo dito sa Wilcon. Meron po akong bibili na gagamitin dun sa bahay, sa May Farm, yung cabinet. Bibili tayo ng accessories ng cabinet na pinapagawa ni Commander. Baka mapagalitan tayo pag uwi pagka hindi ako nakabili. Bago tayo dumiretso. Time check, mag-aalas 6 na.